Ang madalas kasi guys sa problema ng Epson L120, yung software niya, no, o yung app na ginagamit niya, wala siyang photo enhance, no. So kung hindi mo pa napapanood yung video ko kung paano magkakamero ng photo enhance o pwede ka mag-print sa matte or gloss na photo paper, mas maganda panoorin mo muna ang video na to, no. So video, pasok. Hello! So sa vlog na to, may bago na naman ako ituturo sa inyo, no? So lalo-lalo na sa mga user ng Epson na L120. Ang madalas kasi nagiging problema rin ng Epson L120 ay yung nagpiprint ka ng mga picture. Kasi nangyari dyan guys, pag nagprint ka, ang wala kang ibang option, no? Nagiging option mo lang is yung plain paper lang. Kailangan kasi pag nagpiprint ka ng images sa photo paper, kailangan nung mapili yung Epson na premium gloss, ano kaya matte, no, para makapag-print ka ng maganda sa photo paper mo, no. Pag nag-try ka kasi mag-print sa L120, ang nagiging option mo lang ay yung plain paper, no. Tapos pag pinrint mo ng ganun, kahit i-high mo pa yun, ang pangit pa rin ang kalalabasan ng print mo, no. So guys, tuturo ko sa inyo kung paano kayo magkameron ng option na pwede nyong piliin yung premium gloss at yung matte na photo paper para i-print nyo lang mas maganda yung mga pictures nyo. So guys, kung hindi ka pa subscriber sa channel ko, meron ako mga tinuturo dito na kung ano-ano kadalasan niya tungkol sa mga printer, no. So wag mo kakalimutan mag-subscribe at i-hit mo yung notification bell para lagi ka updated sa mga video na to, no. So madali lang to guys, no. So saglit lang to. So ituturo ko na sa inyo ngayon. Sa mga owner ng L120, ito siguro yung namimiss nyo sa mga dati yung printer, no. Ito yung pwede ka mag-print ng photo print. Kumbaga magpiprint ka ng enhance, no. Kasi ang madalas kasi nangyari dyan guys, halimbawa ito, magpiprint kayo, no. So ito yung sample, no. Ayan, so magpiprint tayo sa L120. Tapos kung titingnan nyo yung printer properties, ang mapapansin nyo dito, nakalagay lang plain paper. So wala yung dating option na pwede kang mamili ng glossy saka ng matte. Tapos pwede mo siyang tataasan mo yung settings niya, no, para maganda yung picture mo. Kasi guys, pag nag-print kayo ng standard lang or yung paper lang, pangit yung print niyan kasi ang binabasa niya lang is as bond paper lang siya, no. So walang option na ganun pag bumili ka ng Epson L120 kahit sa driver niya o kahit sa website ka ng Epson mag-download ng driver, wala kang makikita doon sa option na pwede ka mag-print sa gloss or matte photo paper. So paano ang solusyon doon para makapag-print ka sa photo or matte na photo paper, no? So ganito lang yan guys, madali lang yan, okay, mag-alala. Dito sa may description below, makikita nyo doon, meron doon download link, no? So i-click nyo lang siya, so dito kayo dadali nun. Okay, yan. So pag nandito na kayo sa site na to, i-click nyo lang tong accept. Yan. So once kinlik nyo accept, mapapansin nyo dito, mayroon na siyang dina-download, no? Ang dina-download nga pala natin ay yung driver ng Epson L110. Mas lumang version ng L120. So pwede ba yung gumana, no guys? Oo, gagana to, kayo mag-alala, no? So ang gagawin lang natin sa kanya, pag na-download nyo na siya, double click nyo lang, no? So para ma-install natin siya. Okay, yes. Yan, so mapapansin nyo yan. Tapos i-okay nyo lang to. I-okay nyo lang to guys, no? Yan, okay. Agree. Next nyo lang yan. Alam nyo naman yan eh, no? Pag nini-next lang pa nagda-download kayo. Okay, so yan, magpa-prompt siya. So hindi madidetect yung Epson L110, no? So ang gagawin nyo dito is guys, is manual, no? So manual detection lang siya. Yan, so yan. Ako kasi marami kasi akong printer, kaya yan, mapapansin nyo naman dito yun eh. Kung iisa lang naman yung printer nyo, ang lalabas lang dyan, meron dyang isang USB. Okay, may USB dyan, tapos nakalagay dito, printer port. No, so ako kasi marami kasi akong printer, kaya marami akong USB na nakalagay niya. Makikita nyo yan guys, no? Kasi okay nyo lang. Yan. So pagka okay nyan, lalabas na to, so okay nyo lang ulit. Okay. So yun. Ganun lang siya kadali, no? So try na natin mag-print. Guys, pag mag-print na kayo, limbawa yan, di ba yan, no? Print L120, no? So guys, hindi nyo to pipiliin L120. Ang pipiliin nyo yung L110 na driver. Yan, no? Okay, pag pinili nyo siya guys, titingnan nyo yung printer properties. Then yan, napapansin nyo siya, meron na siyang option na Epson matte or Epson premium glossy. Yan, so merong high. Yan, may makikita nyo na meron na siyang high. So pwede na kayo mag-print ngayon sa photo paper. Okay, so madali lang siya, 'di ba? Sobrang dali niya lang ginawa, no? Tapos pag pinrate niyo siya, okay na siya. So ayan na siya, guys, no? So ganun lang siya kadali para magkameron siya ng option na mamili ka ng paper na premium glossy o matte, no? Para mas maganda yung magiging photo printing mo, no? Ulitin ko, guys, magpi-print kayo doon sa may
driver ng Epson L110. Huwag kayo dito sa may L120 kasi pag sa L120, ang mangyari dyan, pag printer properties nyo yan, wala siya. Plain paper lang talaga siya, no? So, yan. So, pag L110 ulit, pag printer properties mo, select mo lang yung gusto mong paper type, premium or glossy. Ako madalas kong ginagamit kasi is premium glossy. Yung iba naman, ang ginagamit raw nila matte. So, depende sa taste niya, no, kung ano yung mas maganda para sa inyo, okay? Pag nag-print kayo, mas maganda yung kalalabasan ng mga images nyo, no? So, yun lang, no? So, maraming salamat. Bye-bye! So, yun guys. So, kung napanood nyo na yung video na yun, yun ang paraan para makapag-print ka sa matte or sa gloss na photo paper. Kasi guys, ang Epson L120, wala nga siyang software tungkol sa ganon. Siguro kasi dinisign lang Epson L120 para sa mga document printing lang, no? So, yun ang proper hack para makapag-print ka sa mga photo paper, no? Kaso nga lang, may problema pa yun guys. Kung ang ginawa mo guys ay sinet mo na siya ng matte or gloss na photo paper, tapos sinet mo siya ng high, ang madalas na nangyayari dyan kapag nag-print ka sa may photo paper o sa may vinyl na sticker, pag nag-print ka ng black, ang mangyayari sa may black mo, para siyang may ambon o para siyang natuluan ng tubig. So, hindi siya ganun ka-black. So, guys, ituturo ko sa inyo kung paano ka makakapag-print ng super black, no? Ang tawag kasi namin dito, guys, ng asawa ko ay super photo enhance, no? So, kung meron ng photo enhance, ito ang super photo enhance. Pag ginawa mo tong step na to, ang mangyari, guys, sa mga print mo, sobrang ganda ng print mo talaga. Yung black talaga, as in super black talaga siya, no? Hindi na siya yung parang naambunan o parang nabasa ng tubig o may mga konting spot-spot. Dito, guys, talagang makikita mo sobrang pulido ng pagka-black niya. Ang problema nga lang dito guys ay kung natatagalan na kayo sa photo enhance na printing, mas matagal talaga to, no? Kasi umaabot ang isang papel nito, umaabot siya ng 15 to 30 minutes bawat isang papel na ipiprint mo, no? So kung willing ka maghintay ng ganon para sa magandang quality ng mga picture, mas maganda guys, panoorin mo ang step by step na procedure nito. Napakadali lang nito guys at wala ka ulit babayaran, no? Kasi lahat guys ang tinuturo ko sa mga vlog ko ay libre, no? So kung hindi ka pa subscriber sa aking channel, mas maganda mag-subscribe ka na, no? Kasi marami akong tinuturo ng mga katulad nito na mapapakinabangan mo sa pang-araw-araw na buhay mo. Okay, lalong-lalo na may printer kasi nga meron akong printing shop. Okay guys, no? So kung ready ka na, ito ituturo ko na sa'yo. Yan, so guys, halimbawa magbe-print tayo ng isang picture, no? So gumamit lang tayo ng MS Word para mas madali siyang ma-explain, no? So ang gagawin natin guys, syempre, dito tayo sa may print, no? Pag lagyan natin sa may print, ang gagawin natin guys, pupunta tayo sa may printer properties. So kadalasan ang ginagawa natin ito, Epson Matte or Epson Premium Glossy ang pinipili natin na option. So Epson Matte, yan ang madalas na ginagamit ng mga nagpiprint talaga, no? Ewan ko ba ba't mas maganda raw ang matte kaysa pinili mo yung gloss, no? So ang gagawin natin guys dito, hindi matte ang pipiliin natin Epson Premium Glossy. Okay, para makuha natin yung tamang-tamang timpla ng kulay talaga at yung black maging super black talaga siya, no? Ang tawag nga namin ulit dito ay super photo enhance, no? So yan, pag napili mo ni Epson Premium Glossy, gagawin nyo guys dito sa may baba, standard. So meron pa nakalagay dito high, no? So pag pinili mo pa rin yung high, hindi pa rin ganun kaganda yung print nun, no? So ang gagawin nyo guys, ito more settings. Tapos kung mapansin nyo, ito yung standard, ito yung high. Ang gagawin nyo guys, isasagad nyo dito. Yan, isasagad nyo sa may quality. So pag sinagad nyo sa guys sa may quality, ang mangyari dyan, ipiprint nya yung super photo enhance na printing nya. Kaso nga lang, problema nga lang kasi doon guys ay sobrang tagal niya mag-print, no? Ipiprint niya ng isang document nyo, mapiprint niya ng 15 to 30 minutes. Pero okay lang yung worth the wait yun. Papansin nyo yan guys, no? Kung titingnan nyo ang print nyo, subukan nyo mag-print ng isang naka-standard, ng isang naka-high, tas yung isa naka-super photo enhance, ang mangyari guys, mapapansin yung difference. Sobrang ganda talaga nung super photo enhance na tinatawag namin, no? So try nyo yun guys, no? Mawalan lang kayo ng konting oras lang naman, pero worth it ang every oras na hihintayin nyo na ma-print yung document nyo or yung picture nyo, no? So yun lang yun guys, no? So ganun lang kasimple ang tinuturo ko ngayon. Sana na nasolusyonan yung mga problema nyo na tuwing nagpiprint kayo ng mga black prints ay parang maambon or parang hindi siya high quality talaga nung pinrint, no? So ang ituturo ko sa inyo guys, medyo advanced na siya, no? Lalong-lalo na guys sa mga matatagal lang nanonood sa akin. Sigurado, ito na guys yung hinihintay nyo na medyo mga advanced na tutorial. Lalong-lalo na guys about sa editing, no? Kasi guys, kapag kayo marunong kayo sa may Photoshop, no? Ang napapansin nyo dun sa una, tinatanong kayo guys kung ano ba yung gusto nyo, kung RGB ba o CMYK. At usually guys, no, yan yung mga tinatanong sa akin kapag may mga nagpupunta dito sa may printing shop namin, tapos bibili sila ng mga package. Na kapag nag-e-edit raw sila ay ano raw ba ang pinagkaiba ng RGB at ng CMYK.
So guys, ang vlog na to, no, masasagot rin yung tanong ng iba na bakit raw kapag nagpiprint sila from monitor tapos nung nag-print out na raw sila, ay iba raw yung kulay. So malaki guys ang porsyento na sa mga nanonood sa akin is na-encounter nila yan. No? Bakit Sir Marlon na ganito yung kulay niya sa may monitor tapos nung pinprint ko na siya is ganito na yung kulay niya. So magkaiba sila ng kulay. Ang usually na sagot dyan guys ay baka yung pinrint nyo from monitor, ang file na yun is RGB. So i-discuss muna natin guys no, kung ano ba pinagkaiba ng RGB at ng CMYK. So guys, disclaimer lang, no, yung sasabihin ko sa inyo ngayon is based on my own knowledge. No? So hindi kasi talaga ako guys mahilig mag-research sa Google. No? Mas marami kasi ako talaga guys natututunan no, based on my experience. Lalong-lalo na nga sa printing kasi matagal na ako. No? So lahat na sasabihin ko sa inyo guys at lahat ng natututunan nyo dito sa my channel ko no, is based on my own experience. Kasi guys, no, experience is the best teacher. So unahin na natin guys yung ibig sabihin ng RGB. RGB stands for red, green, and blue. So itong tatlo na to guys yung naghahalo-halo tapos nilalagyan niya ng backlight na puti para mag-iba-iba yung kulay niya. So siguro guys no, narinig nyo na yung mga computer na merong mga RGB. Tapos yung mga speaker na merong mga RGB. Yung mga ilaw guys na RGB. No? So narinig nyo na yan sigurado yung mga RGB na yan. So para hindi na humaba to guys, no, ang RGB color mode is ginagamit natin yan kung yung file mo guys, yung image mo o yung picture mo guys is hindi mo siya ipiprint. So gagamitin mo lang siya guys pang display. So saan mo siya i-display? I-display mo siya sa computer mo, i-display mo siya sa LED TV, i-display mo siya sa cellphone, i-display mo siya sa tablet at kung ano-ano pang mga electronic device. So in short guys, no, yung color mode na RGB, gagamitin mo yan guys kapag yung file mo ay wala kang balak i-print. So pumunta na tayo guys kaagad doon sa may susunod, no, yung CMYK na color. Ang CMYK guys stands for cyan, magenta, yellow, and key color. And usually ginagamit guys na key color na inahalo dito sa may tatlo ay color black. Sa RGB guys, ang inahalo na color is color white, which is yung screen niya. Dito sa may CMYK naman guys, ang inahalo na color natin dito is color black. Kaya nga mapapansin nyo guys, no, napakalimitado ng printer na merong color white. Kasi guys, yung piniprinta natin mismo is color white na siya. So doon naman guys sa may RGB, no, ba't nagkakameron siya ng black na color? Nagkakameron yan guys, no, kapag merong absence ng light. Okay, kapag walang ilaw guys, automatic black kaagad yun. So sa CMYK naman guys ulit, no, yung black guys, yan yung pinangahalo natin dito sa may tatlong kulay, yung cyan, magenta at yellow, para gumawa guys ng iba-ibang kulay. Kaya nga guys, the best mag-print ang CMYK sa mga white color na papel, white color na vinyl, at kung ano-ano pang mga white color na material. Kasi guys, mapapansin mo talaga no, na mas matingkad yung kulay kapag yung piniprintan mo is white kaysa piniprintan mo is color yellow, red, blue, at kung ano-ano pang kulay. So ito guys, kamukha nitong binibenta natin na ink. No? So meron siyang CMYK, so meron siyang cyan, ito yung blue. Tapos meron siyang magenta, yung M. Tapos meron siyang yellow. At syempre meron siyang key color which is yung black. So guys, saan naman ginagamit guys ang CMYK na color mode? Guys, kapag nag-edit ka o nag-layout ka ng picture or file at may balak kang i-print yun guys, ang gagamitin mo kaagad guys na color mode is CMYK. Kasi guys, no, kapag nagkamali ka, ang napili mo na color mode is RGB, which is pang display lang talaga guys sa mga electronic device. Tapos, ipiprint mo siya sa printer, automatic yan guys, yung printer mo, yung RGB color mo, is i-convert mo siya sa CMYK. At yung RGB color guys, mas vivid siya kaysa dito sa may CMYK. Kaya pag pinrint natin guys yung RGB at kinonvert niya sa CMYK, ang mangyari niyan guys, no, magkaiba sila ng color mode. Kaya guys, nung pinrint mo yung RGB file mo, tapos kinonvert siya sa CMYK, nag-iiba guys yung color niya. So para makuha mo guys yung malapit na printout mula do sa may monitor mo to your printout, dapat guys yung gagamitin mo na color mode is CMYK. So guys, halimbawa, no, meron ka ng file na ready-made na. So paano mo guys malalaman kung RGB ba yun o CMYK? So ang gagawin mo lang guys, mag-open ka lang ng Photoshop, tapos idadrag mo lang dun yung file. So halimbawa guys, ito yung file natin, no, itong RGB na speaker. So para malaman mo guys, i-click mo tong image, tapos i-select mo tong mode. Mapapansin mo guys, ito nakalagay ito RGB. So ito guys, ginawa lang to para sa isang website, no, for PC monitor, for cellphone, for tablet, at kung ano-ano pang electronic device. So para ma-convert natin siya guys sa CMYK, i-click mo lang yung image, then mode, tapos i-click mo lang tong CMYK color, no. So pag masdan nyo guys na maigi yung mangyayari dito sa may picture, no, kung ano bang kulay yung magbabago sa kanya. So i-click ko na guys yung CMYK. Yan, so mapansin nyo guys, no, ito nawala yung yellow dito. Yan, RGB, CMYK, RGB, CMYK. So ganun lang guys, no, paano i-convert yung RGB to CMYK. Pero guys, may limitation pa rin yung mga printer natin, no? Hindi porke guys na CMYK is parehong-pareho niya na makukuha yung kulay
nung printout mo. Kasi guys, yung monitor natin meron niyang backlight or meron niyang ilaw. Kasi nga electronic yan. Tapos kapag pinrint mo yan guys do sa may papel o sa may vinyl o sa may dark transfer paper, yung material na pinagprintan mo is wala siyang backlight or wala siyang ilaw. Okay no? So mas vivid talaga guys ang kulay kapag nandoon sa may screen mo, sa may monitor mo. Kasi nga guys, meron siyang ilaw. Pero guys, meron daw mga nag-o-offer no na kaya raw nilang i-color correction yung inyong monitor no. Hindi ko pa kasi guys natatry yun no, so wala akong masasabi tungkol doon. Pero guys, kayo kung na-try nyo na yun no, pwede kayong mag-comment daw below kung meron kayong vlog about dyan no, para makita rin namin kung totoo ba na pwede mong i-color correction yung monitor mo para yung printout mo is the same silang pareho. So recap ko lang guys no, yung RGB color gagamitin mo lang siya kapag yung file mo or yung image mo is gagamitin mo lang siya for display only. Display sa TV, monitor, cellphone, or tablet, or any electronic device. Gagamitin mo naman guys ang CMYK color mode kapag may balak kang i-print yung file mo. Pero speaking guys, no, yung pinag-uusapan na rin naman natin yung hindi makuha yung tamang kulay no, nasa monitor sa may printout. No? Usually talaga guys, sa isang printing business, ang may reklamo lang talaga dyan guys, yung mismong seller. Or tayo mismo guys yung nagre-reklamo doon sa may printout natin. Ang customer talaga guys, no, hindi naman talaga sila usually nagre-reklamo. Kasi guys, ang dahilan yon wala naman silang comparison. Katulad guys ng mga nag-avail sa amin ng printer, no, kasi sinasabi nila guys na bakit raw yung isang printer nila na merong original ink is mas vivid raw yung color kaysa doon sa may pigment ink. Guys, tama naman yon, hindi naman namin tinatanggi yun. No? Kasi nga guys, yung ink na ginagamit doon is compatible talaga mismo doon sa may printer. Kasi guys, iba pa rin ang original. Pero guys, ang pangit naman kasi guys sa original ink is hindi siya waterproof at hindi siya fade proof. Isa pa guys, sobrang mahal ng original na ink. Pero guys, kayo no, kung gusto niyo gumamit ng mga original na ink, wala namang problema sa akin yon. Kaso nga lang, malulugi kayo guys kung gagamitin niyo siya pang business. Kasi guys, kapag nag-head clean ka, nag-i-ink flash ka, eto guys, gumagamit to ng ink para linisin yung sarili niyang head. At kapag gumagamit ka guys ng original ink, no, napakaraming natatapon na ink na panghihinayangan mo guys kasi nga mahal ang original na ink. Hindi ka mo guys na kapag replacement ink lang yung ginagamit mo, no? Kahit mag-head clean ka na mag-head clean dyan, kahit mag-ink flash ka na mag-ink flash dyan, walang problema guys kasi mura lang naman ang replacement na ink. Tapos guys, meron pa tayo isang klase ng ink, no? Yung sublimation ink. Guys, ang sublimation ink, normal lang talaga na medyo maputla yung kulay niyan. Okay, kasi guys, ang sublimation ink is hindi siya for photo printing. Ginagamit siya guys para yung ink guys, i-transfer natin sa other materials, no? Kamukha nitong t-shirt na to. Yan, kung mapapansin nyo guys, ito, sublimation print to. Ginawa pa to nung Pasko pa. So, sobrang tagal na nito guys, no? Mag-1 year na siya. Pero tingnan nyo naman yung kulay niya. Hindi pa rin siya kumukupas at hindi pa rin siya nasisira kasi sublimation ink to guys. Pero ito, hindi to ganun kaputla kasi tinimpla na namin to. Ito guys, pinatapang namin yung kulay nito, no? Kaya hindi siya ganun kaputla, no? So, isa pa sa mga suggestion ko sa inyo, no, kung gusto nyo lang na sobrang ganda ng printout nyo, sa sublimation printing, no, ang gawin nyo guys na medyo taasan nyo yung contrast ng inyong mga design o yung inyong mga picture, no, para pag pinrint nyo siya, medyo mawawash out yun eh, mamumutla siya. Pag namutla siya guys, no, hindi siya ganun kahalata kamukha nitong printout na to. So yun nga guys, no, sa mga nag-avail sa amin ng mga pigment at syempre ng sublimation ink, no, sinasabi ko na guys na iba talaga guys yung quality ng original na ink kesa dun sa mga replacement na ink. So pagpasensyahan nyo na guys yung boses ko, no, kasi ang dami naming customer ngayon, no, kaya ang dami kong kinausap na tao. So gagawa lang kasi tayo guys ng isang eksperimento. Titingnan natin guys kung ano ba yung magiging output kapag gumamit tayo ng iba't ibang application. Tapos guys, magpiprint tayo ng iba't ibang settings. So tatlong application guys ang gagamitin natin dito. Unang-una yung Silhouette Studio. Pangalawa guys yung Adobe Photoshop. At syempre guys, pangatlo yung Microsoft Word. So guys, unahin ko na yung Silhouette Studio, no. So ngayon magpiprint tayo. So i-click ko lang tong print. Tapos print ulit. Pero bago tayo guys mag-print, i-click ko muna yung preferences, maintenance, at syempre mag-head clean muna ako. So kapag guys nakapag-head clean ako, ino-nozzle check ko muna siya para sure natin guys na maganda yung nozzle ng ating printer, no. So piprint ko lang siya. So ito guys yung nozzle check natin, makikita nyo naman na kompleto yung ating black, yung yellow, yung magenta, at syempre yung cyan. So gagawin natin ngayon guys, no, magpiprint tayo. So gagamit ako guys ng L110 na printer. Tapos preferences. So ang testing natin dito guys ay magpiprint tayo sa Epson Matte, tapos standard and then high. Magpiprint rin tayo guys sa may Epson Premium Glossy, then standard, high, saka quality settings.
So gagawin natin yan guys lahat sa may tatlong application. So may piprint natin siguro mga 15 na papel. So simulan na natin guys. So syempre unahin ko na itong Cameo glossy paper tapos standard. So ipiprint ko lang siya guys. Then print, preferences, glossy, tapos standard. Tapos okay ko lang siya guys. Then ipiprint ko lang siya. So habang piniprint ko siya guys, no, so gagawa rin ako dito. Syempre lalagyan natin dito ng high. So para makita natin guys, no, kung ano ba yung mga pinrint natin. So sunod ko guys, ipiprint ko rin siya. So print, tapos print ulit, preferences, Epson Premium Glossy, tapos i-high ko lang siya. Tapos okay lang ulit, then print ulit. So ganyan lang guys yung gagawin ko, no, hanggang makaabot tayo dito sa may Photoshop at syempre dito sa may MS Word. Tapos mamaya guys, no, i-compare natin sila kung ano ba yung pinakamagandang settings na makukuha natin. So ngayon guys, no, nandito na tayo sa may last print natin. So ang ilalagay ko dito is MS Word Glossy tapos quality. Yan. So sa mga hindi pa nakakalam guys, no, meron pang mas mataas na quality dun sa may high. Kasi guys, di ba kapag nagpe-print tayo, so file, then print, tapos printer properties, tapos di ba Epson Premium Glossy, tapos pinipili natin yung high. So guys, meron pa mas maganda ng klase ng print dito, no. So yun yung tinatawag na quality settings. I-click mo lang to, then more settings, tapos dito guys, isasagad mo dito yung slider to quality. Tapos okay mo lang, then okay mo lang, tapos i-print mo lang. Kapag yan guys yung ginamit mo na option, masyadong matagal mag-print, kaya hindi rin siya recommended. Kasi guys, talo ka sa oras kapag yun yung ginamit mo na setting. Kaya guys, ang ginagawa ko, no, glossy tapos hanggang high lang ako. So tapusin lang natin lahat guys ng print, tapos i-compare na natin siya kung ano yung magiging itsura ng kanilang mga output. So guys, again, no, pasensya na sa boses ko kasi ang dami ko talagang kinausap kanina at itong mga nakaraang araw, no, kasi nung nagsara kami, after ng Holy Week, grabe, sunod-sunod yung kausap ko. Yung lalamunan ko, pause na talaga ako. Pero syempre kailangan ko harapin yung mga pupunta ng shop kasi nga naman yung iba galing pa talaga sa malayo. So yun, konting sacrifice lang para lahat masaya. So ito guys, papakita ko lang sa inyo yung mga nagawa natin. So ito guys yung na-print natin, no? Kaya nilagyan ko dito ng CMYK, no, para makita natin guys kung okay ba guys yung print ng mga ink nya, no? Kasi guys, ang 4 colors na printer, no, ang nilalagay na ink dyan is CMYK talaga. O cyan, magenta, yellow, at saka yung key color. Yung key color guys, usually yan kulay black yan. So gumawa ko dito guys ng portrait ng totoong tao ako, no, para makita natin guys, no, kung okay ba yung quality niya kapag ka sa may photo printing. Tapos syempre guys, gumawa ko ng cartoons. Kasi guys, itong mga cartoons na to, ito yung ginagawa nating sticker. So ang mga 4 colors talaga guys, no, hindi yan naka-design para mag-print ng mga ganitong portrait. So kung photographer ka guys, o ano kaya magtatayo ka ng photo booth, no, wag ka guys bibili ng 4 colors lang na printer. Ang bilin mo guys is at least 6 colors na printer. So punta na tayo dito guys sa ating comparison. So ito guys yung mga pinrint natin sa may Cameo. So simulan muna natin guys, no, doon sa may Cameo na glossy photo paper tapos standard print siya. So ito guys yung naging printout niya. So mapapansin nyo yung cartoons version ko kapag gumawa kayo ng sticker na to is medyo maputla talaga siya, no, kasi nga standard pero mabilis na printing yan guys. Tapos dito naman guys, no, medyo maputla rin to itong CMYK natin. Lalo naman dito guys sa may portrait printing natin, no. Papansin nyo na medyo blurred ako. Ang standard printing kasi nagagamit rin naman yan. So kapag ganito guys yung itsura ng mga layout nyo o nagpapaprint sa inyo, yung sobrang simple lang, halimbawa may letters lang siya tapos may maliit na logo lang, no, so pwede na dyan guys yung standard printing. Lalong-lalo na guys, no, kapag sobrang dami nilang pinapaprint kasi aabutin kayo ng siyam-siyam talaga guys, no, kapag ginamit nyo is yung high printing tapos ang ipapaprint sa inyo is 1,000 pieces. So kapag ganito guys, nakita nyo yung itsura, no, pwede na dyan yung glossy tapos standard printing. Tapos isulod naman natin to guys, itong Cameo tapos glossy photo paper tapos high. So ito yung itsura niya tapos ito yung standard printing. Sana nakikita nyo talaga sa camera, no, pero ako ang nakikita ko talaga dito, itong damit ko, itong damit ng cartoons na to is mas maitim siya dito. Tapos itong red na to, mas red siya dito, no? Ito kasi medyo light red na siya eh. Tapos yung mukha ko dito guys, no, mas dark siya ng konti dito sa may standard printing. So yung iba nakakaranas, no, halimbawa nagpiprint kayo ng ID tapos ang lumalabas doon sa may printout nyo is madilim kamukha nito. So pwede kayo guys gumamit ng standard na printing sa mga ID. Kasi guys, usually ang ID hindi naman talaga kailangan na sobrang ganda, no? Kasi dinidikit lang naman talaga nila yung doon sa may pinaka-ID nila tapos nila laminate lang yan. So dito naman tayo guys sa may CMYK niya, no? Kapag standard printing guys, no, meron siyang guhit-guhit. Yan kasi nga nagmamadaling printing yan, no? Hindi kamukha dito guys sa may cyan na to na talagang halos hindi na visible yung mga guhit-guhit niya. Saka mas dark talaga to. Itong
glossy paper tapos high yung settings natin. So next naman tayo guys, ito yung tinatawag ko na glossy paper tapos quality print. So maraming di nakakaalam nito no? Akala kasi nila ang settings lang talaga is standard saka high. Meron pa guys na tinatawag na quality print. So ang quality print guys, ginagamit to halimbawa yung isang kulay ay hindi mo siya makuha. So parang ibang-iba yung itsura niya guys nung sa sinend niya na layout. Tapos pag pinrint mo siya guys, no, hindi mo talaga makuha yung kulay. So yan ginagamitan guys ng quality print. Take note na kapag gumamit ka ng quality print, lugi ka guys sa oras. Kasi kapag ka nagprint ka ng isang whole sheet ng A4, halimbawa ganito kahaba, yan whole sheet na ganyan, inaabot yan guys ng 15 to 20 minutes. So sa isang oras guys, makaka-print ka lang guys ng mga 4 na papel lang. So talo ka talaga guys sa oras kapag ka gumamit ka ng quality print. Pero ang kinagandahan kasi guys ng quality print, kung hindi dikit natin siya guys dito sa may high tas yung quality, kitang-kita ko dito guys na itong quality print, itong black na damit ko, so talagang pure black na talaga siya, no? Halos wala na siyang bahid ng pagka-gray. So ayan guys ang kinagandaan kapag gumamit ka ng quality print. Yung black talaga guys is magiging black na black talaga siya. Kasi may mga nagtatanong ng gano'n, no? Paano raw ba mag-print ng super black Sir Marlon? So ang dahilan lang no kaya ako nakapag-print ng super black kasi guys gumagamit ako ng quality print. Tapos guys kapag gumamit ka ng glossy photo paper tapos quality print, no? Tapos ang ipiprint mo ay portrait or mukha ng tao, ang nangyari dyan guys is mas madilim pa siya dito sa may high, no? Kasi nga mas makikita mo guys yung mga detalye ng mukha. Hindi ka mukha dito guys sa may standard, no? Na parang maputla talaga siya. Tapos next naman tayo guys, no? Ito kasi hindi ko talaga to usually ginagamit, no? Kasi ang usually ginagamit ko talaga is glossy tapos high lang talaga yung ginagamit ko, no? Meron kasi guys iba gumagamit sila ng matte tapos standard. So ang matte na standard guys, kapag kinumpare mo siya yung oras ng pagpiprint niya sa may glossy na standard, no, mas matagal guys yung printing ng matte na standard. Kahit guys yung matte na high, mas matagal siya i-print doon sa may glossy na high. So kung i-compare natin guys yung glossy paper standard saka guys yung matte tas na standard, pagdating guys sa portrait, no, medyo iba yung kulay niya. So parang medyo yellowish na siya, no. Hindi kamukha nito guys na yon medyo ano pa rin sa kulay ko. Ito guys parang tinamaan ng flash. So ganyan yung itsura niya, yung makikita nyo naman, no? Ito medyo brown ako dito, pero dito maputi ako na parang color yellow. Pero guys pagdating naman sa mga cartoons, yung black saka yung pula, makikita nyo dito guys na mas dark talaga itong matte na standard kesa dito sa may glossy na standard. So punta naman tayo dito guys sa may matte na high. Kasi compare natin siya guys dito sa may glossy na high. So dito guys halos pareho rin sila ng comparison nung dalawa kanina, no? Makikita nyo dito guys na yung matte na portrait ay medyo yellowish ako o parang hindi ako ito. Tapos sa may glossy na photo paper na high naman na portrait ay makikita nyo na ganyan talaga yung kulay ko. Tapos dito mapapansin nyo dito sa may dalawa na to, sa may matte na high, yung magenta niya medyo mas maputla kaysa dito sa may glossy na high. Ito hindi ito masyadong maputla eh. Yan, pero yung yellow naman dito, mas matingkad yung yellow dito sa may matte na high. So pagdating naman dito guys sa may cartoons or gagawa kayo ng sticker, no? Sa mata ko guys wala akong nakikitang pagkakaiba. Talagang pag pinagbaliktad mo sila tapos tinanggal ko yung pangalan nito, no, hindi ko makikilala kung sino ba dito yung matte na high at yung glossy na high. So same sila guys, no, kapag gagawa ka ng sticker. Pero sa my portrait guys, malaki yung pagkakaiba nilang dalawa. So sa next app naman tayo na ginamit natin, no. So dito naman tayo guys sa may Photoshop. So ito guys yung glossy na standard. So i-compare natin siya guys dito sa may glossy na high. Makikita natin guys na ganun rin yung comparison niya kamukha sa may Cameo. So dito guys mas maputi ako dito kaysa dito sa may high. Tapos pagdating naman sa may cartoon, syempre mas maganda yung print ng high kaysa dun sa may standard. Tapos kapag pinagtabi naman natin guys sa may quality at yung high, ang visible na nakikita ko lang dito guys, no, kasi itong high, may makikita ka pa na parang mga guhit dito sa may color blue na jeans na to. Pero pagdating dito sa may quality talaga, wala ka nang makikita na guhit, no. So sobrang pulido talaga guys ng print kapag quality. Yung nga lang, again nga, no, na matagal talaga mag-print ng quality. So pagdating naman guys sa may portrait, no, halos wala naman akong makita na pagkakaiba nilang dalawa nitong quality saka na high na settings. So dito naman tayo guys sa may matte, tapos standard at syempre do sa may matte na high. So kung i-compare ko ulit guys yung glossy tapos ng matte na standard. So yung matte na standard guys, no, same result lang rin nung kaninang kinumpare natin, no. So dito para kung iba yung kulay ko dito, hindi natural yung kulay niya. Hindi ka mukha guys dito sa may glossy na standard, no, more natural yung kulay ko dito. Tapos kanina guys, 'di ba sabi ko sa inyo na kapag Cameo yung ginamit nyo, mas maganda yung print niya
sa may matte na standard kapag ka cartoons o sticker yung gagawin natin, no? Pero dito guys, makikita ko na mas maganda yung Photoshop na glossy na standard yung ginamit natin kaysa dito sa may matte na standard. So i-compare naman natin guys yung Photoshop na glossy at yung Photoshop na matte, tas pareho silang high. So ganun rin guys yung result niya, no? Mas natural yung print kapag ka portrait yung gagawin nyo dito, kapag ka ginamit nyo is glossy tapos high. Kapag matte naman guys ginamit nyo tapos yung mukha ko dito is hindi siya natural color. So ang comparison naman guys ng Photoshop na glossy saka sa Photoshop na matte, na pareho silang high sa kapag gagawa ka guys ng ganito, ng sticker. Kasi guys, ang pinagkaiba ng portrait sa may sticker, no, ito nga is mukha ng tao, so medyo mahirap talaga siyang i-print. Hindi ka mukha nito guys, no, mga solid color lang yan. Halimbawa, ito solid na pula, ito solid na itim. So kaya guys, ganyan yung pinrint ko, no, para mai-compare nga natin silang dalawa. So kapag kinumpare ko naman guys yung parehong high ng glossy at matte sa anime version ko, no, wala naman akong makikitang pagkakaiba nila. No, so kahit anong settings yung piliin nyo dito, walang problema. So next naman tayo guys, dito naman tayo sa may MS Word, no. So yung glossy na standard, tapos i-compare natin siya sa may glossy na high. So ganun lang rin naman yung result niya, no. So pare-pareho lang naman yan, na syempre mas maganda nga naman yung glossy na high kasi mas matagal dong piniprint kaysa sa may standard. Sa mga nanonood ng vlog ko, no, ang lagi kong settings glossy tapos high. So i-compare naman natin guys yung high dito sa may quality print, no, makikita natin na mas maganda yung pagkapula niya dito kaysa dito sa may high. Tapos yung pagka-black niya rin guys, no, ito nga katulad niya no, sinabi ko, kapag nahihirapan kayong i-print yung black, so mas maganda guys gumamit kayo ng quality settings kaysa sa may high lang. Pagdating naman guys sa may portrait, no, mas nakikita ko guys yung detalye ng mukha ko dito sa may quality kaysa dito sa may high. So next natin guys, no, i-compare naman natin yung matte na standard at syempre yung glossy na standard. Same result lang rin, no, na dito more natural color talaga guys kapag glossy yung ginamit ko kapag ka sa portrait. Tapos ito naman guys, no, ganoon rin siya. So medyo maputla rin ako dito, hindi siya natural color. Pero pagdating naman guys sa matte na standard at glossy na standard na gagawa ka ng cartoons o ng sticker, no, so wala naman siyang pinagkaiba, no. So any of the two pwede mo siyang piliin rin. So i-compare naman natin guys, no, yung dalawa, itong matte na high saka yung glossy na high. So nakikita ko dito guys, no, na ganoon ulit guys, no, more natural guys ang color ko dito sa may glossy na high kesa dito sa may matte na high. Kasi ito parang maputi talaga ako dito na hindi ko mukha no, halos hindi ko talaga siya kulay. Pero pagdating naman ulit guys dito sa may cartoons o sa may sticker na gagawa, no, wala rin silang pinagkaiba. Matte or glossy, basta gagawa ka ng sticker, walang problema kahit ano piliin mo dyan. Pero kapag portrait guys, no, mas maganda guys piliin mo yung glossy. So guys, ang susunod natin na comparison, no, yung tatlong app na ginamit natin, syempre Silhouette Cameo, MS Word, saka Photoshop, no. Pagko-compare natin yun guys. Kung meron ba talaga silang pinagkaiba ng print, kahit na guys na isang printer lang naman ang ginamit natin, tapos isang settings lang naman yung ginamit natin, no. So nakaka-apekto ba guys yung app na gagamitin natin, no, sa pag-print, no. So ngayon makikita natin guys yung compare natin silang tatlo, kung meron ba silang pagkakaiba pagdating sa may standard printing. So ito guys yung MS Word. Yan, tapos ito naman guys yung Cameo. Tapos ito naman guys yung Photoshop. So sa may tatlong to, ang nakikita ko na pinakamagandang print ay yung sa may MS Word, no, kasi mas buhay yung sombrero ko dito saka yung kulay ng mukha ko. Ito naman guys sa may Cameo, para siyang draft printing, no, so hindi maganda guys yung print ng Cameo pagdating sa may glossy paper tapos standard. Sa may Photoshop naman, mas detalyado guys yung mukha ko dito sa may MS Word kaysa sa may Photoshop. Tapos pagdating naman guys sa cartoons na version ko, mas angat pa rin guys yung print quality nitong MS Word kaysa dito sa may dalawang to. Tapos kapag yung Cameo naman at saka yung Photoshop, mas maganda guys yung printout ng Photoshop. So sa may standard printing natin ng glossy, no, so ang top 1 natin guys ay itong MS Word sa ganda ng quality ng print. Pangalawa guys ay itong Photoshop. Pangatlo guys ay itong Cameo. 1 point para sa MS Word. So next sa comparison naman tayo guys, no, dito naman tayo guys sa may glossy tapos high. So ito guys yung itsura ng MS Word na glossy tapos high. Then ito naman guys yung Photoshop na glossy tapos high. Then ito naman guys yung Cameo na glossy tapos high. So pagdating guys sa may portrait printing, no, itong napapansin ko dito sa may MS Word na glossy tapos high, mas detalyado guys yung itsura dito. May mga pores siyang nakikita. Pero pagdating naman dito guys sa Cameo, yung itsura ko dito guys is para ako naka-filter. Yan, wala yung mga pores ko. Tapos ito naman guys yung Photoshop, para siyang gitna nung dalawa, na meron siyang konting pores at syempre parang naka-filter rin siya. Tapos pagdating naman guys sa mga cartoons version ko, wala naman siyang pinagkaiba itong tatlo na to. So kahit anong piliin natin dito, pare-pareho lang sila ng output pagdating dito guys sa mga cartoons version. So ang points dito guys, no, ibibigay ko siya kay Photoshop kasi nasa gitna siya, no, naka-filter siyang konti, at the same time
meron siyang detalye. So sumunod guys, no, dito naman tayo sa may quality printing ng glossy paper. So halos same lang rin naman yung comparison niya doon sa may high quality printing, no. So ito rin yung MS Word, detalyado rin yung itsura ko dito. Tapos itong glossy na photo paper na quality ng Cameo, yun, medyo smooth yung mukha ko dito, no, para ako naka-filter. Dito guys sa may Photoshop, hindi ko masyadong type yung print niya, no, so may pagka-blurred siya eh. Tapos guys yung tatlong anime niya na makikita natin dito. So wala rin sila guys pinagkaiba itong tatlong cartoons version ko. So kasi mas madali talagang i-print to kaysa nga dito sa mga portrait. So pagdating naman dito guys, no, ibibigay ko yung points ulit kay Microsoft Word kasi sa details niya. So dito naman guys sa may matte printing, no, nag-decide ako na hindi ko na siya i-compare. Kasi guys nakita naman natin kanina, no, kapag kinompare siya sa may gloss na sobrang layo ng pagitan nila ng print quality guys kapag ginamit mo yung glossy na settings na standard or high kaysa dito sa may matte na standard or high, no, kasi yung portrait printing dito medyo wash out yung kanyang muka. Kahit guys naka high settings na siya nun, parang wash out pa rin yung mukha ko dito. Pagdating naman dito guys sa may cartoons version, no, so same quality lang rin naman siya nung glossy na high o standard. Tapos ang pangit pa guys sa may matte na printing, no, wala siyang quality printing. Ang choices nyo lang talaga dun guys is standard or high settings lang. So guys, yan yung mga testing natin, no, ng iba't ibang klase ng printing para makita nyo guys, no, kung may kinalaman ba yung app na ginagamit natin sa may quality ng printing. So ngayon ko lang din guys na discover, no, kasi ngayon ko lang rin naman siya pinagtabi-tabi talaga. Na ang pinakamaganda talaga na gamitin dito sa tatlo kapag magpiprint kayo is MS Word. Kasi guys maganda ang quality niya pagdating sa may portrait at syempre pagdating dito. Kaso guys, no, ang problema naman sa may Microsoft Word ay hindi naman tayo doon pwede mag-cut ng Cameo machine, no. So kapag sticker pa rin guys ang ipiprint natin, so syempre gagamit pa rin tayo ng Silhouette Studio. Matagal na pala akong tama sa ginagawa ko na ang pinaka the best pa rin talaga guys na print settings ay glossy na paper tapos high settings ang gagamitin natin. So wag tayo guys gagamit ng matte kasi guys yung matte pagdating sa may portrait lang naman na mas natural yung kulay ko dito kaysa dito sa may matte. Pero guys pagdating sa may sticker naman na mga solid color lang naman, no, walang pinagkaiba guys yung matte at yung glossy na printing at kahit anong app pa guys yung gamitin nyo, wala silang pinagkaiba. Itong vlog na to ay sobrang special, no, kasi sobrang tagal na nitong nire-request ng mga tao. Ang tinatanong kasi nila lagi paano raw ba makuha yung exact color nung isang layout o isang sticker o isang printout na pinapakopya sa kanila. Kapag pinrint raw yung isang design o isang layout, ang printout niya raw ay nagbabago raw siya ng kulay. So dito sa vlog na to guys, na masasagot na yung tanong nyo na yon. Kasi guys dito nakokopya tayo ng tatlong bagay, hindi basta-basta sticker o hindi basta-basta layout, kundi tatlong ordinary things. Tapos gagayahin natin guys yung kulay nila. Okay, no? So ito yung mga gagayahin natin. Unang-una ito guys, itong Ovaltine. Yan. Pangalawa guys, itong sabon na Irish Spring. Pangatlo guys, itong relo na to. Yan. So itong tatlo na to guys, gagawa ko ng layout na kamukha nito. Tapos kukunin natin guys yung exact color nitong tatlong to. Okay. Well guys, so meron akong ginawa dito na tinatawag kong color swatch, no? So ito ay pinagpuyatan ko talaga to, no, para makuha tong mga colors na to. So hinati ko siya guys sa 5 kasi yung pinaka-file talaga nito ay sobrang laki. No, so hinati ko siya sa 5 guys para makikita nyo pa rin yung kanyang mga hex. Ito kasi guys yung importante dyan eh. Itong hex, yan, ito yung color code niya. So ang una natin gagawin guys, no, ipiprint muna natin tong 5 page na to. Tapos pag na-print na natin guys, no, saka tayo magpo-proceed. So kapag na-print na natin to guys, ito yung gagamitin natin na swatches para malaman natin guys, no, yung exact kulay nung printout natin. So make sure lang guys na yung pagpiprintan nyo ay yun rin guys yung gagawin yung sample. Halimbawa guys, no, ang pagpiprintan nyo is vinyl. So ang gagawin nyo guys na sample nitong mga color swatches na to ay ipiprint nyo rin guys sa may vinyl. So kapag photo paper naman guys, ang gagawin yung materials, make sure lang guys na ang gagamitin nyo na pagpiprintan ng sample nitong mga color swatches ay syempre photo paper rin. So ganoon rin guys, so kapag yung pagpiprintan nyo is matte, ang pagpiprintan nyo rin guys na sample nito is syempre matte rin, no? Kasi guys, magkaiba guys yung kulay na lalabas kapag pinrint natin to sa may glossy
At syempre, iba rin guys yung magiging kulay niya kung sa matte nyo siya ipiprint. So sa mga gusto ng file na to, so maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to para pwede nyo siya guys i-download at syempre ma-open nyo siya ng Microsoft Word. So nilagay ko siya guys sa Microsoft Word kasi guys sa Microsoft Word ang pinaka-accessible na app sa Windows. So again guys, no, sa mga gusto ng file na to, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to para pwede nyo siya guys i-download syempre for free. Yan, so ito yung pinagputol-putol ko para magkasya guys sa may Microsoft Word. So kasama nyo na rin to guys mada-download, no? So maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to kung saan nyo to mada-download ulit. Tapos kapag nilakihan natin siya guys, halimbawa nahirapan kayong basahin yung mga printout nyo, so dito guys makikita nyo siya. Yan, ito yung pinaka-code niya. So guys, ito na yung na-print natin. Yan, so 1, 2, 3, 4, 5. So dito guys ay makikita kayo mga nakasulat nakalagay number, hex, RGB, CMYK. Pero ang pinakailangan lang talaga natin dyan guys is yung hex. /HTML tapos nakalagay FCC 898. So paano siya gamitin guys? So ganito. So meron tayo guys dito mga everyday object, kamukha nitong sabon, syempre itong relo at itong Ovaltine. Now so ang gagawin ko guys, no, gagawa ko ng kamukha nito na layout using Microsoft Word. Tapos kailangan guys makuha ko yung kulay talaga nito. So simulan natin muna guys dito sa may Ovaltine. So para mas madali nyong maintindihan, ang gagawin ko muna dito guys, isusulat ko muna dito is Ovaltine. Tapos syempre i-drawing ko siya. Tapos may nakalagay na Ovaltine. Tapos all-in-one, great value. So ito lang muna guys yung gawin natin sa MS Word, no, para mabilis kasi ito medyo mahirap tong gawin eh, no. So ang gagawin ko guys ay itong pinaka-shape ng Ovaltine, tapos lalagay natin yung Ovaltine, yung all-in-one, at syempre yung great value. So sa mga girls, sigurado alam nyo na yung ganito, yung sinuswatch o tinitingnan yung color niya. So ang gagawin natin guys, hahanapin natin yung pinaka-color nito, itong pinaka-balot ng Ovaltine. So hanapin natin dito guys, parang red siya eh. So sa tingin ko na pinaka-kamukha nitong red na to ay ito. Ito kasi guys ay meron siyang glossy design eh. Yan o, so kumikinang-kinang siya. So hindi natin guys makukuha yung kinang-kinang niya, no. So makukuha lang natin guys, no, yung kamukha niya lang na color. So meron pa ditong isa. Yan, so i-compare natin, ano ba, mas kamukha ba siya o mas kamukha ito? Sa tingin ko mas kamukha ito eh, no. Yan, so lalagay lang natin siyang ganyan. Tapos ang kukunin natin sa kanya guys, ito nga, itong hex. Yan, nakikita nyo itong hex na to, nakalagay sa kanya is FE5000. So ang gagawin ko guys, no, syempre ito, susulatan ko siyang ganyan. Tapos ilalagay ko dito is yung FE5000. Yan, siguro nakukuha nyo na idea. Tapos tingnan naman natin ito guys, yung pinakasulat ng Ovaltine dito. Yan, feeling ko ito yung kamukha niya eh. So ang code niya is hex 0033A0. So dito tayo ulit guys, no, itong Ovaltine na to. So 0033A0. Then itong all-in-one naman na nasa baba. So tingnan natin yung kulay niya. Feeling ko ito. Itong hex 009EO. A9EO. Kapag malabo guys itong hex na to na print out nyo, no, o hindi nyo siya mabasa kasi masyado siyang maliit. So maglalagay rin ako guys nung talagang original file nito para mas malaki guys yung makita nyo na mga sulat dito. Okay, no? So kasama na rin siyang ilalagay doon sa may download link na ilalagay ko doon sa may ilalim ng description section ng video na to. Tapos itong grade value na to, tingin ko kamukha lang rin siya nito. Kaya magkakulay rin sila, itong Ovaltine saka itong grade value. No, so gawin natin ay itong grade value, ang ilagay rin natin dito ay ito na rin, 0033A0. Yan, so natapos na natin guys yung Ovaltine. Ang sunod naman natin na itong Irish Spring. So gagawa ulit tayo ng box. Hanapin natin guys yung pinaka color code nito. Yan, nakikita nyo ba na kamukha niya? Feeling ko ito eh, 006341. 006341. Yan, tapos syempre itong Irish Spring na to ay white lang yan. Irish Spring. Yan siya na guys, hindi ako masyadong maganda magsulat kasi guys di talaga ako nagsusulat. Tapos itong original na to, yan nakalagay original. So ang kulay ng original guys is kakulay rin siya nito. Ito guys, hanapin natin to, itong parang yellow na to. So ano ba tingin nyo? Yan, sino kamukha niya dito? Feeling ko ito yung kamukha niya. Ito, EEDCOO. EEDCOO. And last naman guys, syempre itong relo natin. So magdo-drawing ako ng ganyan, tapos relo. Tingnan natin guys yung color ng strap ko. So hanapin ulit natin siya sa code. Ito yung mga brown color, no? So tingnan nyo guys kung ano yung kamukha niya. Feeling ko ito yung kamukha niya. Ito, feeling ko ito Yan, so ang code niya ay 683529. Yan, so ganyan siya guys. So yung kabila niya guys pareho rin naman. Itong pinaka frame niya ay color gold. So hanapin natin siya guys yung medyo kamukha niya na gold. So again guys, no, yung mga kumikinang-kinang na yan ay mahihirapan tayong i-print yan. So hanapin lang natin guys yung pinakamalapit sa kanya. So ito ba, tingin nyo ito kamukha ba siya? Or itong nasa baba? Feeling ko ito nasa baba.
So ito na lang, hanapin ko yung code niya, 858500. 858500. So para mas makatotohanan guys yung gagawin natin, o susukatin natin to. So guys, pag sumukat talaga ako is in inches. Yan, kamukha nito, 4 inches. So isusulat ko rin siya dito. So ito ay 4 inches. Yan, tapos yung pababa niya naman ay 2.5. Tapos ito namang relo ay, yung isang strap niya is 4.5. So ito ay 4.5. Tapos ditong banda ay 2.5. Yan guys, so napaka-importante ng ruler kapag nasa printing business kayo, no? So ito 2 inches. Yan, tapos syempre guys, yung Ovaltine, ito 3 inches. Tapos yung patayo niya ay 5 inches. O 4.8 inches. 4.8 inches. So ito guys, nasulat na natin yung mga code natin at syempre yung pinaka-size niya, no? So ang gagawin ko na susunod ay i-layout ko to sa may Microsoft Word. So gawin natin guys na mag-open tayo ng Microsoft Word. Tapos gawin natin guys ay layout, tapos size, tapos A4. Tapos ang gagawin natin guys ay yung Ovaltine, no? So click ko lang tong insert, tapos shapes, tapos itong rectangular tool, tapos magdadrag ako ng ganyan. Tapos di ba kanina sinukat natin yung pinaka-sachet ng Ovaltine, ang pinaka-size niya is 4.8 inches ang taas at syempre yung lapad niya is 3 inches. So ganyan siya guys kalaki. So gagawin natin guys, right click natin, format shape, tapos dito natin guys ilalagay yung ating mga hex code. So click natin to guys, fill, tapos solid fill, tapos click natin to. Tapos click nyo yung arrow, then more colors. Tapos dito guys may makikita kayo dito na hex. Yan, so ito yung hashtag, tapos nandito yung code niya. So aalisin lang natin guys yung pinaka-code niya, tapos ilalagay natin guys yung code nung ginawa natin kanina. So ang pinaka-code guys nung kulay nung balat ng Ovaltine is FE5000. So tingnan nyo guys yung magic. So from blue magiging, so compare natin siya guys sa real life. Yan, makikita nyo guys na ito yung Ovaltine, tapos ito yung ginawa natin na code niya, no? So hindi nyo makikita guys yung pagkakapareho niya, no? Kasi magkaiba talaga guys yung nasa may digital at syempre yung nasa may hard copy, no? Kasi ito guys, digital na to is meron siyang backlight. Tapos syempre guys, itong Ovaltine na to wala siyang backlight. Pero guys, kapag ka na-print na natin to, makikita nyo guys na halos magkamukha talaga sila ng kulay. Yan, so baka kasi kino-compare nyo yung talagang hard copy dito sa may soft copy, no? So hindi talaga sila guys magkakapareho ng kulay. Okay? Kasi ito guys, merong ilaw. Ito guys, walang ilaw, no? So tuloy na natin guys yung ginagawa natin. So ang next na gagawin natin guys, no? Syempre lalagyan natin ng Ovaltine dito. So paano natin gagawin yun? Click ko lang yung insert. Then click ko lang to guys, shape. Tapos maglalagay ako ng rectangular tool ulit dito. Tapos right click ko lang siya guys, tapos add text. Tapos ito type ko sa kanya guys ay Ovaltine. Tapos syempre lakihan natin siya. Tapos gawin nating Arial block. So gagawin natin guys dito, i-highlight natin tong Ovaltine. Tapos dito guys tayo sa my font color. Tapos click nyo yung arrow, tapos ganun ulit guys, more colors, then custom, tapos dito ulit guys ilalagay natin yung hex code niya. So ang pinaka hex code niya guys ay 0033A0. Yan, so yan guys pinaka hex code niya. Tapos aalisin natin guys yung pinaka background niya, no? So paano natin gagawin yun? Right click natin to, format shape, tapos click natin to guys, no fill. Tapos yung line ring guys, gagawin natin no line. So gawin natin siyang medyo patagilid, no? Kasi patagilid yung Ovaltine. Yan, so meron na tayo guys Ovaltine. Then ang next natin na ilalagay, Ctrl C, Ctrl V natin to. So ang ilalagay natin na susunod is yung all in one. Okay, no? So liitan lang natin to. Tapos gagawin natin guys, syempre highlight ulit natin siya. Tapos click natin tong font color. Tapos more colors ulit. Tapos yung hex guys, syempre papalitan natin ulit nung code niya. So ang code niya guys is 00A9E0. Yan. So gawin natin guys ay iangat lang natin to dito. Tapos ito guys, Ctrl C, Ctrl V ulit natin. Tapos lagay natin siya dito. Lagyan natin ng great value. Yan. So liitan natin siya. Yan. Tapos para lumiit yung space nitong dalawang to, yung grade saka yung value, no? So gawin natin, highlight natin siya. Right click natin, then paragraph. Tapos dito guys, gawin natin tong 0. Tapos itong multiple, gawin mong single. Tapos ito gawin nyo to is 0.8. Yan, nakita nyo, lumiit yung space niya. Tapos ilagay natin siya banda dito. Yan, so nagawa na natin guys yung Ovaltine. So ang susunod natin na gagawin syempre yung Irish Spring at syempre yung Orasan. So ipa-fast forward ko na to guys para hindi na tayo masyadong humaba. A few moments later. So guys, ito na, natapos na natin yung pagli-layout ko. Yan, so ito yung Ovaltine natin. Tapos ito yung Irish Spring. Tapos ito guys yung relo.
So ang gagawin natin dito guys, syempre i-print natin siya. So paano siya guys? Again, i-print. So click natin yung file, click natin yung print. Tapos make sure lang guys na yung settings na ginawa mo sa pag-print ng mga sample ng mga swatches. So ganun rin guys yung settings mo dito. At syempre guys, again, kung ano yung materials na ginamit mo sa mga swatches, yun rin guys yung gagamitin mo ng material dito. So ang gagamitin ko material dito guys ay syempre photo paper. So ang gagawin ko guys ay Epson Premium Glossy at syempre high. Tapos i-okay ko lang siya. Tapos ipiprint na natin siya. So sa mga nagtatanong guys no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pag-print ng mga sticker dito sa The Printing Shop. Ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, kumukupas yun. So nakakaya naman guys sa mga customer no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang yung lumipas, kumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. So guys, ito na yung printout natin. So try natin siya guys i-compare no, kung pareho siya ng kulay no. So simulan na natin dito sa may Ovaltine. Yan, so itabi natin siya dito. Yan, 'di ba? So makikita nyo na ito, meron lang talaga siyang foil kaya kumikinang-kinang siya, pero makikita nyo na halos magkamukha talaga siya ng kulay, 'di ba? Tapos yung Ovaltine na font, kamukha niya rin naman, tapos itong all-in-one, kamukha niya rin guys. Successful yung ginawa natin guys dito sa may Ovaltine. So next naman natin guys itong relo natin. So i-compare natin siya guys. So makikita nyo naman guys no, na magkamukha naman sila ng kulay. Tapos syempre yung gold, ito mahirap talaga itong gayahin. So ginawa na lang natin no, kung ano yung nakita ng mata ko, yun na lang yung ginaya natin dito. Tapos ito syempre black to. Dito rin guys sa may kabila, yan makikita nyo na halos magkamukha naman sila. Then lastly guys, itong Irish Spring. So kapag nilagay mo siya dito, yan no, para nagka-camouflage na siya. So iisa sila guys ng itsura. Itong pinakakulay nito at syempre yung pinakakulay nito. Syempre guys yung puti, very simple na yan. At syempre itong original na to at itong original na to. Yan, so halos magkamukha rin naman sila. Tapos syempre nasa loob, original yan. So depende yan guys kung sobrang linaw ng mata nyo sa pagko-compare dito no. So bagay na bagay ito guys sa mga babae kasi yung mga babae marunong sila mag-swatch. Kasi guys, trivia lang no, bago kami nagsimula ng printing shop, yung asawa ko guys ay nagtinda ng lip tint. So nung nagtitinda siya guys ng lip tint no, nagsuswatch kami. So pinapakita namin yung kulay ng lip tint sa pamamagitan ng pagpahid dito. Yan, kasi nga naman kapag ipapakita mo yung lahat, ipapahid mo sa nguso mo, sobrang hirap alisin ng mga lip tint guys no. Kaya ang ginagawa ng asawa ko dati, pinapahid niya dito sa may braso niya, tapos sinuswatch niya. Yun yung, kaya dun ko guys nakuha yung swatch na term. Gawin natin guys, so pagtabi-tabihin natin sila ulit. Yan, so makikita niyo naman guys na effective yung ginawa natin na color coding no, para makuha natin guys yung exact color nung isang output na gagayahin natin. Tapos i-layout natin siya guys sa may computer. At ito guys, nakita nyo na yung printout nila na talagang magkamukha sila. So guys, nakita nyo naman na nakuha natin yung exact color nitong tatlong to. At eksakto siya guys doon sa may printout natin. So siguro yung iba guys magsasabi na, sir, hindi naman siya ganun ka-eksakto. So kung nasasabi mo na hindi ganun ka-eksakto, ang sigurado ko dyan ay mas malinaw yung mata mo sa akin. Kasi ito guys yung base na nakikita ko ng dalawang mata ko na eksaktong kulay nito. So kung tingin mo guys mas malinaw yung mata mo, no, siguradong mas maganda o mas eksaktong kulay pa yung makukuha mo dito. So yun nga guys, no, pag ginawa nyo, natutunan nyo sa vlog na to, ay personal preference yun. No? So kung tingin nyo guys na yun ang eksaktong color doon sa mga swatches kapag ka-compare nyo siya, no? So walang makakapagsabi guys ng mali ka, no? Kasi guys yun yung nakikita mo. Paalala lang, no, kapag yung piprintan mo ay photo paper na kamukha na to, make sure lang guys yung mga swatches mo ay same material sila. Okay, no? Kasi kapag ito ay ginawa mo siyang matte na vinyl, tapos i-compare mo siya sa may photo paper na print, no? So magiging magkaiba yung kulay nila. Tapos maganda guys, no, para hindi masayang yung mga pinrint nyo ng mga swatches, maganda guys, i-laminate nyo siya. Syempre guys, kapag nilaminate nyo siya, mas matagal nyo siya magagamit kasi hindi siya prone sa sira. So hindi lang naman siya guys sa MS Word na gagamit, no? Lahat ng klase ng app na alam ko meron siyang ganon. So pwede ka mamili ng colors, tapos more colors, tapos sigurado yan meron dun guys na hex code. So papalitan mo lang guys yung code ng kahit anong app na yon at makukuha mo na guys yung color na in-input mo doon. So guys, pwede siya sa Photoshop, hindi lang siya for MS Word. So kaya ginamit ko lang guys ang MS Word, no? Kasi nga guys yun yung pinaka-accessible sa lahat guys ng gumagamit ng Windows na computer. Tapos isa pa guys sa mga important reminders, no, mag-print muna kayo ng isa
bago kayo guys mag-mass production. And lastly guys, napaalala ko sa inyo, no, make sure lang na mag-head clean kayo every 30 pages na nagpiprint kayo ng high quality. Kasi guys, kapag marami kayong masyadong pinrint tapos di kayo nag-head clean, nangyari dyan ay nagbabago yung quality ng kulay niya. Okay, no? So every 30 pages, mag-head clean kayo. Sigurado guys, ang pinakamakikinabang dito ay yung mga nagle-layout ng mga beauty products. So halimbawa, itong sabon na to, no, pinadalang kayo nila ng layout na to, tapos ipapagaya sa inyo to, tapos ipapaprint sa inyo. So para ma-copy nyo guys yung exact replica nitong color na to, yun nga guys, no, gawin nyo guys yung tinuro ko sa inyo sa vlog na to. May naisip na ba kayo guys na may offer natin sa mga kandidato sa darating na eleksyon? Kasi guys, sa printing business, ito yung tinatawag na seasonal. So seasonal guys, no, meron yung Pasko, merong New Year, merong reunion, merong kasal, merong binyag, at syempre guys, yung eleksyon. At alam niyo ba guys, no, kapag ka-eleksyon, maraming yumayaman na merong mga printing business. Kasi guys, sa mga kandidato, marami silang klase na imprenta na kailangan. So guys, kung wala ka pa naiisip, ito guys, hindi mo kailangan guys ng malaking machine. Ang kailangan mo lang dito guys, no, yung in-offer namin na ref magnet na business package. So sa ref magnet business package yan guys, no, pwede ka na mag-offer ng i-discuss ngayon natin dito sa may vlog na to. So guys, syempre ngayon tuturuan ko muna kayo kung paano ba mag-layout sa pamamagitan guys ng MS Word. No? Bakit MS Word ang ginagamit natin ulit? Kasi guys, ito ang mas accessible sa lahat ng mga computer. Kaysa Photoshop guys, na yung iba kasi guys wala talagang Photoshop. Pero sigurado ko na yung laptop o yung PC mo yun is merong MS Word. So ang gagawin natin guys, no, syempre mag-open tayo ng new document. Tapos, click lang natin guys yung layout, tapos yung size, gagawin natin siyang A4. Ang gawin natin guys, yung orientation natin, gagawin natin siyang landscape. So, kapag nagawa na natin yan guys, no, susubukan na natin ngayon guys mag-layout. So, ang gagawin ko guys, ay gagawa ako ng isang election campaign material. Okay? So, ito ay idea ko lang, no. So, kung meron kong idea dyan na mas maganda ay comment down below nyo. So, gagawin ko guys, no, insert, then shapes, tapos itong rectangular tool, tapos gagawa ko ng rectangle dito guys yan. Tapos, gawin ko ay medyo iganyan ko siya. Yan. Tapos, gawa ulit tayo ng rectangle. Insert natin. Shapes ulit natin. Tapos, rectangle na naman natin. Ganun ulit guys, no? I-rotate natin siyang ganyan. Tapos, yan, ganyan. Ito, medyo iurong ko ng konti. Yan. So, meron na tayong nagawang ganyan. Ang gagawin ko ngayon guys, ay right click ko to. Then, format shape. Tapos, fill. Ang gagawin ko guys na fill dito is gradient. Yan. So, i-click ko muna to sa gradient fill. So, ang color nito ay gagawin ko siya blue. Yan. Tapos, yung bandang tuktok, yung dito banda, yan, papalitan natin siya ng color, ito, light blue. Yan, so ganyan yung magiging itsura niya. Tapos right click ulit natin, format auto shape. Ang gagawin natin dito guys, yung line, gagawin natin no line. Yan, dito rin guys sa may baba, gano'n rin gagawin natin. No? Right click natin, format shape. Tapos gagawin natin to is no line. Tapos dito gradient fill. Tapos ito guys, itong nasa taas na to. So dito siya banda, gagawin natin siyang color red. Tapos yung dito banda, gagawin natin siya more colors. Tapos yung medyo light red lang. Yan, ganyan, light red. Yan. So, ganito yung itsura natin. Tapos, ang next natin na gagawin ngayon ay mag-insert tayo. Insert ko guys is yung shape. Dito, lalagyan ko dito nung araw ng Philippine flag. So, ito guys, mag-download na kayo sa may Google. Philippine Sun Flag, PNG, download nyo. So, kapag na-download natin guys, no, insert pictures, this drive. Tapos, hanapin ko lang yung dinownload ko na Philippine flag. So, ito siya. So, ang gagawin natin dito, hindi natin siya magagalaw. Gagawin natin, right-click natin, wrap text. Gawin natin behind text. Yan. So, para pwede na natin siyang igalaw kahit sa nating direction. Yan. So, lalagay lang natin ng konting ganyan. So, nakikita nyo, nagkakameron na siya ng forma. Tapos, gawin ko ulit guys, insert, then pictures, then this device. Tapos, itong picture ng sarili ko. Yan. So, ako yung kakandidato na lang, no? So, right-click natin ulit. Wrap text, behind text ulit. Yan. So, kung paano ko guys ginawa tong PNG file, no? So, pwede kayong gumamit ng Photoshop. Ano kaya? Pwede nyo siyang dito guys, sa may remove.bg. So, ang gagawin nyo, idadrag nyo lang siya dito. Tapos, after ilang second, magiging ganyan na siya. Transparent na yung background niya. Tapos, pwede nyo siyang i-download. Kaso nga lang guys, kapag ka nagda-download kayo dito ng first time, yung image na mada-download nyo is medyo low quality. Ito, 438 by 569. Pero pwede kayo guys mag-download ng HD sa kanila kapag ka nag-register kayo for free lang naman. So ito na guys yung na-download ko nga. Yan, so ang gagawin natin ngayon guys, no, right-click ko lang to, format shape. Tapos lagyan ko siya ng shadow effect. So ano kaya magandang shadow? Ganito. Tapos ang kulay ng shadow, siguro white. Size. Yan, lagyan natin ng size. Distance. Yan guys, medyo timpla-timplahin nyo na lang kung saan nyo siya gusto
gustong ilagay. Transparency, yan, tanggalin natin yung pagka-transparent niya. Yan, so nilagyan ko rin siya ng blur. Tapos yung size niya medyo liitan ko. So try ko ang gawing color red. Yan, mas maganda ba guys pag color red yung shadow ko. Tapos alisin natin yung blur. Hindi maganda. So lagyan natin ng konting blur. Tapos distance natin ay yan. Tapos size natin medyo liitan natin. Para mas maganda yung white kanina. Yan, so ito guys, kayo bahala kung ano yung gusto nyo. Wala naman tama, walang mali dyan. Kung ano yung maganda sa paningin nyo, yun lang guys yung gawin nyo. So next natin na gagawin guys, no, click natin yung insert, then word art. Tapos ito, pipiliin ko to. Yan, nagagalaw yan. So, ito type ko dito guys, yung Ubaldo. Yan, yung apelido ko. Tapos, highlight lang natin siya lahat. Ayusin ulit natin. So, lakihan natin siya. Yan, maliit pa rin. So, gawin natin mga 150. Tapos, itong letter U, lakihan natin. Gawin natin siyang 200. Yan. So, kapag ganyan na siya, pwede natin siyang i-rotate ng ganyan. Yan. Tapos, palitan natin to ng kulay. Gawin natin siyang color red. Tapos guys, right click natin, format shape rin natin ulit. Click natin siya, tapos click natin dito. Yan, para magkameron tayo ng maraming effect kung ano yung magustuhan natin. Yan, so lagyan natin ng outline. Yung outline natin, gawin natin siyang puti, taka lakihan natin yung outline. Yan, siguro ganyan. Tapos gawin natin dito guys, Ctrl C, Ctrl V natin. Tapos ilagay naman natin dito sa may ilalim, yung pangalan ko naman, Marlon. Yan, ito liitan natin to, mga 150 lang. Tapos baba natin siya dito. Yan, so masyado pa rin siyang malaki. Gawin natin mga 120. So timpla-timplahin nyo lang guys, no, kung ano yung maganda sa mata nyo. Wala namang tama, walang mali dito, no? Kung anong tingin nyo maganda, go nyo lang ng i-go. Tapos ito ibababa ko rin. Yan, itong Marlon, papalitan natin to ng kulay, gagawin natin siyang color blue. Kasi mas maganda talaga guys, pag nagle-layout ka, konti lang talaga yung kulay na gagamitin mo. Okay, so ang ginamit natin na kulay is red, blue, syempre yung yellow, which is yung Philippine flag. Ito, pwede natin tong i-copy, Ctrl C, Ctrl V. Tapos ilagay natin ay iboto. Yan, tapos gawin natin guys ay gawin natin siyang color red ulit. Yan, tapos liitan lang natin boto, mga 72. Tapos i-rotate natin siya para iba naman yung itsura niya. Yan, ganyan. Tapos ito, Ctrl C, Ctrl V natin ulit. Ito naman natin siya ilalagay para barangay captain. Yan. So, litan natin siya. Gawin natin siyang 100 or mas maliit pa. So, ito pwede nyo itong pindutin. Yan, para kasya lang siya. So, medyo malaki yung kanyang white. Yung outline niya guys, no? Litan natin. Iboto, Ubaldo, Marlon. Tapos, lagyan pa natin ng isa pa. Ctrl C, Ctrl V ulit. Tapos, lagyan natin dito guys, no? Sa pag-asenso ng bayan, the printing shock ang kailangan. Yan, di ba? Ang kulit ng tagline ko. Ganda. Yan, so medyo ito, ikutin natin to. Tapos gawin natin siya guys ay color white. Tapos alam ko meron pang mga number dito yan, no? So bahala na lang kayo maglagay ng mga ibang details na gusto nyong ilagay dito. Yan, siguro okay na yung ginagawa ko na yan. Maganda naman yung pagkakagawa natin. Kung meron pa kayo mga gustong idagdag, no, pwede nyo siyang idagdag. Pero ako, okay na sa akin to. So ang gagawin natin ngayon guys, no, ipiprint na natin siya. So click lang natin guys yung file, then click natin tong print. Siya nga pala guys, no, kapag nagpiprint kayo, ay meron pang mga manual settings siya. So, paano yung manual settings guys, no? Kapag kinlik nyo tong printer properties, diba? Nandito tayo sa may main, kiklik mo lang tong more option. Tapos, meron dito guys nakalagay, ano, color correction. So, pwedeng automatic, pwede rin custom. Pag kinustomize nyo yan guys, ito may mga options dito. So, click mo lang tong advice, yan, meron mga nakalagay, color controls, yan, pwede mo siyang kontrolin, pwede mo lakasan yung brightness, yung contrast, yung saturation, yung density, no? Kasi marami nagtatanong sa akin, medyo maputla raw yung print nila. So, ito yun guys, dito pwede nyo siyang baguhin. Tapos meron tayo dito guys color mode. So ito Epson Vivid. Tapos meron rin guys Adobe RGB. Tapos ito guys meron rin siyang photo enhance. Ito yung usually nang ginagamit ko. Yan. So pwede nyo guys autocorrect, people, landscape, night scene, sepia, and syempre gray. ICM no or no color adjustment. So para mas maintindihan nyo guys yung mga settings na to, no, pwede nyo siyang i-right click. Tapos click nyo lang guys yung help. Yan, may makikita nyo na meron nakalagay kung para saan ba yung mga yun. Okay yan. So nakikita nyo dito pag automatic produces sharper images and more vivid colors by automatically adjusting the contrast, saturation, and brightness of the original image date. Yan. So lahat yan guys, pwede nyo siyang i-right click. So tingnan nyo dito, pag kinustom ko siya, advanced. Tapos ito, kinlik ko yung help. Yan, so makikita nyo dito yung mga description niya. Ayan, autocorrect, automatic setting to produce the photo, people, enhance the skin tone in photos of people, landscape, enhance the color of the sky, and greenery in landscape photos. Kailan lang guys magbasa niya, no? Kasi masyadong mahaba yan. Nahaba masyado yung vlog natin kapag binasa ko lahat yan. So mamaya guys, no, nagprint ako ng marami nito para makita nyo guys yung mga ilan sa mga option na ginawa natin, no? At makikita nyo guys na magkakaiba yung magiging printout nila. So dito guys, ginagamit to, no, kapag gusto mong timplahin yung iyong print. Tapos mag-test print ka ngayon kung nakontento ko sa may print mo, no? So okay na yon. So ako guys, kasi ang like ko talagang ginagamit is automatic. So guys, ang pagpiprint ko dito, no, ang gagawin ko sa kanya is para siyang tar papel. Okay? Hindi siya yung A4 size lang, no? Ang gagawin natin, 4 na A4 size guys ang gagawin natin para ma-print natin
to. Okay, para malaki guys yung magagawa natin. So paano natin ginagawa yon? So dito guys sa may settings natin dito may nakalagay dito multi-page. So naka-off siya. So gagawin natin ito 2x2. So makikita nyo dito guys ganyan yung magiging itsura niya. So ito mahahati ito. Ang ipiprint niya ito, tapos ito, tapos ito, tapos ito. So ganito yung magiging itsura niya. Yan. So ang gagawin natin ngayon guys ay paper type, syempre Epson Premium Glossy, tapos quality natin, isiyahay natin. Tapos gagawin natin guys, okay, tapos ipiprint na natin siya. So sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pagpiprint ng mga sticker dito sa The Printing Shop, ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, kumukupas yun. So nakakaya naman guys sa mga customer, no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang yung lumipas, kumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer. Print natin, no. Syempre ang susunod na gagawin natin dito is ilalaminate natin siya ng phototop para guys mas tumibay siya. So syempre kailangan natin ng laminator at kailangan natin ng phototop. Itong phototop na to guys, ang gagamitin natin dito is ito na lang, itong mga glossy na lang. So bakit natin guys ulit nilalagyan ng phototop? Para maging scratch proof siya. Kasi ito guys, pag pinrint natin sa may high-tech na vinyl, ang nangyari dito guys ay waterproof naman to, no? Kaso hindi siya scratch proof. So para maging scratch proof siya guys, gagawin natin, ito, gagamit tayo ng phototop. So sa mga hindi ulit nakakalam, paano ba mag-laminate ng phototop? Ang gagawin natin, susuksok lang natin ng konti ito. Tapos dito guys, iraran natin siya para maipit lang siya ng konti. Yan, tapos patayin ka agad natin. Balatan lang natin to guys, yan hanggang sa may likod. Tapos saka natin to guys, ilaminate. Yan, so guys, laminate na natin yung isang. Susunod natin na gagawin na ilalaminate pa natin yung tatlo pa. So guys, ito na laminate na natin silang lahat. Yan, so 1, 2, 3, 4. So ang next natin na gagawin, syempre gugupitin natin yung mga sobra niya. So gagamit tayo guys ng sliding cutter. So guys, ito yung mga test print natin, no? Diba sabi ko sa inyo kanina, pag nagtitimpla tayo ng color, so ito yung nangyari. So ito guys yung lagi kong ginagamit na settings. Yan, so automatic, premium, glossy, tapos high. Yan, so ganito itsura niya. Tapos ito naman ay settings, more option, custom, advanced color, correction, 25 yung brightness, tapos saturation at contrast. Yan, so tinaasan natin lahat, pati yung magenta, cyan, yellow, yan tinaasan natin. So ganito naman guys yung naging itsura niya. So sana nakikita nyo sa may video. So i-compare muna natin tong dalawa. Ang nangyari dito guys, no, dito wash out yung itsura niya, yung tinaasan natin lahat. Pero dito sa may automatic, ito mas maayos yung itsura nito. Okay? Tapos ito naman guys is more option, custom, advanced, color. Color correction natin, plus 20 yung brightness, saka plus 20 yung magenta. So ganito naman yung nangyari sa kanya. So i-compare natin dito. Yung mga flowers siya dito is medyo wash out rin siya, lalong-lalo na dito sa may bandang dulo. Then ito naman, settings, more options, custom, advanced, photo enhance, landscape. Ito guys yung landscape, digital camera correction. Yan, so compare natin siya dito sa automatic premium. Dito guys, mas vivid yung color nito. Ito mga flowers, ito mga pink na flowers. So ito usually ang nagiging pagkakaiba nila. Tapos pati yung guys yung mga landscape sa may likod, no, mas maganda yung kulay niya. Okay? So kapag mga ganitong landscape ang ipiprint nyo, na mas maganda nga guys na select nyo guys yung landscape. Nag-print pa ako ng isa pa, ito settings. Ito yung automatic na ginagawa ko. So CMYK. Yan, so ito yung pinaka-color niya. Ito naman is more option, custom, advanced, color correction. Dinagdagan ko ng plus 25 lahat. So ang nangyari dyan ay ganito. Yan, so mapapansin nyo dito sa automatic, yung magenta niya mas dark. Lahat mas dark. Dito ay ito mas light tong dalawa, pero yung yellow niya is mas dark siya kaysa dito. As ito naman guys, option, custom, advanced, photo enhance, landscape ulit. So kung i-compare natin siya dun sa may automatic, halos wala naman siyang pinagkaiba. Tulad nga nung sinabi ko kanina, kasi may mga nagre-reklamo na yung print raw nila is medyo maputla. Yung iba naman, nag-print raw nila is medyo dark raw. Yung iba naman, mag-green raw yung print nila. Yung iba naman, masyado raw ma-red yung mga print nila. No? So guys, dito lang yun. Tinitimpla lang yun doon. Yung sinabi ko sa inyo kanina, kung paano ba ginagawa yung manual na setting sa pag-print. So guys, syempre, ang next na kailangan natin ay itong magnetic sheet. Yan. So sa isang pack nito ay 10 piraso. Okay, no, kung magkano to guys, no, mag-PM na lang kayo sa may page namin, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka nitong magnetic sheet. Actually guys, no, meron kami binibenta talaga nito na magnetic business package. Kaso nga lang, ang kasama doon is yung photo sticker lang. No? Yung photo sticker na yun guys, di siya pwede sa outdoor kasi papel lang yun. So kung gusto nyo ng pang outdoor talaga guys na ganito nga, gagawin natin siya is for car magnet. Pwede kayo guys mag-request na lang o bumili na lang kayo ng mga vinyl.
kunin lang natin yung kailangan natin dito. So kailangan natin guys ng 4 na piraso. So ito guys, makikita nyo dito na yung isa niya ay makintab, tapos yung kabila niya naman ay hindi masyado makintab. So ito guys yung makintab, ito yung dinidikit natin. Ito naman guys, dito tayo magdidikit ng mga vinyl natin. Ito guys, wala tong adhesive kasi hindi ako gumagamit guys sa may adhesive kasi mas gusto ko na yung pinaka-adhesive is nando doon sa may vinyl. Gawin natin guys, no? Ikakabit ko lang to dito. Yan, so very basic. So dito guys, no, mas maganda gumamit tayo ng squeegee. So ito guys, mayroon tayong kumpletong set nito. Ito yung tinatawag na weeding tool. So marami na tong kasama sa loob. Yan, so kapag in-open natin, so meron siyang gunting, meron siyang pantusok, meron siyang tiyan, meron siyang spatula. Ito guys, importante itong spatula na to, no? Kasi kapag yung sticker, kinukot-kot lang natin, nagkakameron ng bend dun sa may kanto. So mas maganda guys, ginagamitan nyo siya ng spatula para hindi siya nagbe-bend. Ito yung pinaka pangsungkit niya. Yan. So ang kailangan lang natin dito guys ay ito lang. Itong panghagod o squeegee. So guys, sa mga gusto mag-avail nito, no, again, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. Sabihin mo lang guys na mag-avail ka nito. Itong weeding tools. So paano siya guys kinakabit, no? So para lang rin siyang nagkakabit kayo ng screen protector, no? So konting-konti lang muna. Yan, tapos guys, pwede na natin siyang hagurin itong squeegee natin. Yan, di ba? Very simple lang natin siya kinabit at maganda niyan guys, so wala siyang bubbles. Tapos ikabit rin natin guys yung iba. So ito na guys yung 4 natin na nagawa, no? Next natin na gagawin, syempre aalisin natin yung sobra sa pamamagitan ng ating sliding cutter. Medyo mahirap lang guys gawitin yung sliding cutter dito, no? Kasi dumidikit to dito eh. Yan, no? So medyo tsaga-tsagain nyo lang siya. Okay, yan. Yan, so guys, may nagawa na tayo na isa. Ito naman guys yung pangalawa. Ito guys yung pangatlo. At ito naman guys yung pang-4. Yan, so ito guys yung nagawa natin, no? So ang next natin na gagawin guys ay ilalagay ko na to doon sa may kotse ko para matesting natin guys, no, kung talaga bang hindi to matatanggal kapag kabinyahin natin. So babiyahe muna tayo guys, no, papunta ng Kalawitan, San Ildefonso, Bulacan, which is 67 kilometers, no? So ganun siya kalayo nang nakadikit to. So titingnan natin guys, no, kung matatanggal ba siya kapag bumiyahe tayo guys ng ganung kalayo. At take note guys, no, dadaan tayo sa NLEX. Yung NLEX na yun guys, no, ang bibilis ng mga sakyan doon kaya ang lakas ng hangin doon. And hopefully, umulan. Okay, no, para matesting natin guys, no, kung effective ba guys yung pagiging waterproof niya guys kapag umuulan. Hello guys, so today ay pupunta tayo sa may probinsya ko, no, sa may Kalawitan, San Ildefonso, Bulacan. So from Batasan hanggang doon is 67 kilometers, no. Pasensya na kayo, medyo maingay dito sa labas kasi nasa labas tayo. So gagawin natin guys, testing natin itong mga election car magnet natin, no. So ididikit ko siya dito sa may kotse ko. Tapos tingnan natin guys, no, kung makakaabot ba siya ng San Ildefonso, Bulacan. Actually guys, so dadaan tayo sa may NLEX, kaya nakita nyo naman yung mga bilis ng mga sakyan doon, no. Sana hindi siya mahulog kasi baka mahuli ako pag nahulog to. So try natin siya idikit. Yan, so pinag-iwalay-hiwalay ko siya guys, no, para mukha siyang photo tiles. Grabe to, nakakahiya to yung mukha ko, ibabalandra ako sa NLEX, no. Pero para sa inyo guys, gagawin ko to. Let's go, biyahe na tayo. So guys, ito na, papasok na tayo ng NLEX. Yan, so ito, dito tayo sa may Mindanao exit, RFID. So tingnan natin guys, no, testingin natin kung mahuhulog. Sana hindi siya mahulog kasi pag nahulog to, huli ako for sure. Yan, so guys, nasa gitna na tayo ng NLEX. So silipin ko muna yung ref magnet natin o yung car magnet natin, no, baka nabaklas na eh. Bakit nahulog? Silip lang ha, mamaya mabangga tayo eh. May kabagsak dyan. Okay na. Yeah. Oh. Yan, so guys, nandito pa rin naman. So bibilisan ko lang to, no, kasi kailangan ko bumalik sa loob ng kotse. Ayos. Paliko na kami dito sa pinaka-probinsya ko, Kalawitan, San Ildefonso, Bulacan, no. So dumaan tayo sa may bypass. Hindi ko alam bakit traffic dito. So dito, buti na lang, dito lang kami, malapit lang kami. Yan o, yan dyan, nakalagay. Yan, so kung gusto nyo kaming bisitahin, yung gagayahin yun. Yan, so dito tayo liliko at ito diretso na to papunta doon sa may probinsya namin. So traffic ulit. Yan. So mamaya guys, testingin natin, no, pag nandun na tayo sa may destination natin kung ano yung naging itsura ng ating
magnet, no? So yun na lang yung tawag natin. So let's go. Yan, so nandito na tayo guys sa Arco ng Kalawitan. So ito guys yung probinsya ko. Yan, nung bata ako dito ko lumaki. So malapit na tayo dun sa ating final destination. Yan, so guys, nandito na tayo sa may destination natin, no? Kasi pamilyag nung pinsan ko. Kaya tayo na pauwi ng probinsya. So ngayon guys, so, titingnan natin kung effective ba yung ginawa natin. Wait, tayo muna natin itong makina. Okay. Yan, so yan guys, nakita nyo naman, yan, may binyag sa labas. Pahanda, grabe. So yan guys, nandiyan pa rin yung ating magnet, di man lang siya gumalaw. Diba? So sobrang effective guys yung ginawa natin na campaign na car magnet. Yan o, kaysa nga naman na sticker yung ilalagay nyo dito na mahirap alisin at nakakasira ng pintura, no? Mas maganda itong magnet lang to. Kasi ito guys, pag natapos na election, pwede nyo na siyang alisin. Diba? Ang dali niya lang alisin kapag babakbakin nyo, pero kapag binabiyahin nyo siya guys, so hindi siya naaalis. So balik natin to. Diba? So effective guys yung ginawa natin. Very nice. Hello guys, so nakauwi na kami, no? Kaso nagkameron tayo ng problema, hindi umulan. So hindi natin guys na testing kung waterproof ba to, no? So gagawin natin guys, no? Testing ko na lang dito sa may banyo namin. So ito siya. Yan pa rin guys yung magnet na dinikit natin sa may kotse. Yan, so gagawin natin guys is ilulublob natin siya dito. Natin ng tubig. Sorry, nahulog pa iba. Yan. So makikita nyo guys na ganun pa rin siya. So hindi siya natuklap man lang. So isa pang testing, sabunin natin siya. Yan. Okay, brushin natin. Natin kung mabubura yung mukha ko. Yeah! So, buhusan natin ng tubig. So guys, nakita nyo na walang nangyari. Yan, wala man lang kagas-gas-gas-gas to. So, effective guys yung ginawa natin na election na car magnet. So, kahit na mabasa, maulanan, mahamugan, walang nangyari sa kanya. Ayos. So guys, ito napatuyo ko na siya. Yan, makikita nyo na ganyan pa rin siya. Wala pa rin siyang kahit konting scratch. So ang itatawag na lang siguro natin dito guys is campaign na car magnet. So ang ginagandahan kasi guys kapag ganito yung ginawa natin. Halimbawa guys, meron tayong kotse tapos may sinusuportahan tayong kandidato, no? So hindi natin kailangan guys dungisan yung ating kotse. Diba kasi guys kapag guys sticker yung nilagay natin, ang usually nangyayari dyan ay pag tinanggal na yung sticker, nagkakameron ng residue dun sa may sasakyan natin, no? So nasisira yung pintura. Hindi ka nito guys, no? Kapag tapos na yung election o gusto mo siyang alisin sa gabi, kasi nga baka nakawin to, so pwede mo guys alisin to sa gabi. Nakita nyo naman na heavy duty naman siya, sinabon na natin, binasa na natin, binrush na natin, hindi pa rin siya nasira. Binyahe natin siya, dinaan natin siya sa NLEX. Grabe yung takbo ko doon, 100 kilometers per hour, pero hindi pa rin siya natanggal. So ganun guys, katibay yung ginawa natin na campaign na car magnet. About naman guys sa puhunan nito, no, ang isang piraso nito, ang puhunan nito guys, ang pinaka-magnet to is 30 pesos. Tapos sabihin na natin guys yung pinaka-vinyl at syempre yung phototop natin no, mga 20 pesos. So papatak to guys ng isang ganito kalaki, 50 pesos. Tapos yung apat na ganito, so 200 pesos. Tapos pwede mo siya guys ibenta ng up to 500 pesos. So yung 500 pesos na yun guys, no, kumita ka na guys ng 300 pesos dyan. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine, at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sa sagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa my channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas.
pagdating sa may printing topic. So may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop.